Bago tayong device, ano, yung Megger MI. Today, ano, mag-test tayo, ano. May bago tayong device, tawag insulation tester. Insulation tester, ginagamit sa pagkuha ng insulation testing ng ano, ng tao. So, eto. So, gamitin natin ngayon, simulate natin sa mga tao. Natapos na yung kanilang lecture natin kanina. Explain natin paano yung principle, paano gumagana, insect testing. So ngayon, i-test na natin muna yung insulation resistance, ano, ng kable, ano. So, naka-gloves po tayo, rated. So, test natin ang voltahe. Number 1 rule, circuit natin kailangan patay. So, nakababa na po yan, na-test na rin natin kanina prior. So, line 1, line 2 muna tayo. Tingnan natin kung buo ang circuito. So, test. I-test test po natin ito. At 100 ohms, no? Okay. So, continuity. Tama? Wala? Open siya. Open? Wala. Okay, ngayon, yun yung tama yung test natin, ano? Diba? Kasi wala siya. So, ngayon, ang gagawin natin, it's line to ground. So, again, ang live lagi, Pula. yung pula, ang ground sa itim. So, punta tayo sa common terminal, which is yung green natin, ano, common bus bar natin ng ground. Line to ground. Pakilagay po dun sa ano, dun po sa ohms. Pakiikot ito, ohms, sir. Taas. Yan. Okay. Walang tama. Line 2. Walang tama. Line 3. Walang tama. Okay. Ngayon, magpapasok na tayo ngayon ng linya ng voltahe at 250 volts, ano. So sabi doon kanina, pwede naman natin gawin, Sir Iking, line to line, di ba? Face to face, pwedeng line to line. So pasok na tayo. Set ako ngayon at 250 volts, naka-off. Okay? Set ako ngayon. Line 1. Ilaw natin to ground. So paki-press po, sir, ang test. Diinan po natin. Diin. Op. Bigay. Okay. Ang value po natin na nakuha, mga guys, line 1 to ground is 272 mega ohm. Ang sabi po ng code, 0 to 200 mega ohm. Pasok, hindi. Pasok. Pasa. Line 2 to ground. Pakipindot po ulit ang test. Diinan po natin. 237 mega ohm. Pasok, hindi. Pasok. Line 3, pakipindot po ulit. Line 3 to ground. Pasok, hindi. Bitaw, sir. 341. Pasok. Mapapansin nyo po, ang layo ng line 3. Ibig sabihin, hindi pare-parehong bago yung wire na yan. Yun po ang ibig sabihin yan. Yan po ang ibig sabihin ng wire na yan. Ano po? Ang layo po ng line 3 sa line 1. Ano po? Ang layo po. So, gawin natin. I-up naman natin to. Paki-set po sa voltahe. I-up naman natin. So, titingnan naman po natin. 232 yung supply. Pwede po rin siyang tester gamitin, ha. Pinakita ko po. Line 2, line 3. Line 1, line 2, 232. Line 2, line 3. 237, 232 yung kanina, ha. Line 3, line 1, 232. So ibig sabihin, ang laki ng pasi natin ng line 3. I-line to ground po natin yan. Pwede yan. Ang line 3 natin, 234, ha. Tandaan nyo. Line 2, nawawala. Hindi na makuhanan. Ayan. Mababa talaga, sir, kasi dun sa ano, mababa yung ano. So, Yung line reading. 2. So, nawawala siya. Yung sa So, line ibig 2 niya. sabihin, yung line 2 niya, nawawala-wala, di ba? Nawawala-wala. So, pag mga ganyan, line 1, 232, 231, line 2, line 3, 237, line 3, line 1, 232. So ibig sabihin malaki talaga yung pase nito, no? So pagka yan, ang mga ibig sabihin niyan, tayo
dapat once a year meron tayong cleaning ng mga terminals, ano, kine-check niyo yung voltahe, yung retightening PM works. niyan, PM works. Then ito kable, from time to time, dahil continuous lagi yan, dapat nag-aano rin tayo na may insulation resistance testing tayo. So nakita natin ang taas ng value nito, itong dalawa mababa. So ano ibig sabihin? Mas effective tong wire na to. Compared to dito. Daw konti lang ang diferensya. Palagay ko magkaibang brand yan. Brand, Kaya brand. magkaiba ng resistance. So, wonder ko na baka malasin na tayo. Ayun nga ang Okay. pares So na, pakiyo, kaya baka magkaibang madisgrasya. brand ginamit eh. Oh, guys. Yung gustong sumubok, baka may gusto sumubok. May meron na ba? Kaya naman gamitin. Doon naman tayo sa iba para matesting natin kasi dito alam na natin eh. Common na to. Doon tayo sa iba, oh. Patay yan ha, patay ha. Ah.